Inanyayahan kayo na makinig sa kwentong ito. Dinala ng asawa ko ang kanyang mga magulang sa bahay namin. Tapos nagsabi siyang pupunta sa ibang bansa para magtrabaho ng 4 na taon. Inhatid ko siya sa paliparan. Pagkatapos ay nipalok ko ang lahat ng kanyang credit cards at nag-file ngang annulment at napatay ang buong pamilya ngang asawa ko sa gulat. Habang umiyak akong nagpapaalam sa aking asawa na papunta raw sa Germany para sa trabaho 4 na taon para sa kinabukasan namin napatigil ako nang matanggap ko ang text mula sa bangko, may binili niya 2,2 milyong alahas sa BGJ Taguig. Lumabas na ang katotohanan ang Germany ngang asawa ko ay nasa isang 6-star resort sa Boracay at ang 58 milyon na pinaksamang ipon namin ngang 7 taon ay napunta na sa kanyang kabit. Naiwan sa akin ang 2 bagay lamang. Isang taksil na pagtataksil at 2 matandang biyenan na mahirap pakisamahan na inutusan ko siyang alagaan na parang isang kasambahay. Ang biglang ulan ng Maynila sa katapusan ng taginit ay nagbigay ng malamig at basang pakiramdam sa aming condominium unit sa Bonifacio Global City. Nakatayo ako sa tabi ng bintana. Nakatingin sa mga patak ng ulan na bumabagsak sa salamin. At naramdaman ko ang isang mahiwagang pagkabahala na hindi ko masabi. Sa likod ko, maririnig ang matawanan at yusapan ng mga magulang ng aking asawa at ng asawa mismo na sumisira sa katahimikan ng aming tahanan. Espesyal na araw ngayon. Ayon sa asawa ko na si Rafael, maagang bumiyahe siya pabalik sa probinsya para sunduin ang kanyang mamagulang si Tatay Andong at si Nanay Coring mula sa Batangas. Dumating sila na puno ng dalama produktong probinsya, mula sa mamalakit na bigas hanggang sa maitlok na manok na maingat na nakabalot sa diaryo. Sa tingin ng ibang tao, ito ay isang larawan ng isang masayang pagtitipon ng pamilya. Ngunit sa aking paningin bilang isang babaeng nagsama na kay Rafael ng 7 taon may isang bagay na hindi tama sa kanyang mamata na palaging lumilihis. Nang ihay na ang hapunan, makulay at masarap ang mga pagkain. Umuwi ako ng maaga para magluto ngang sinigang na bangus at adobo na paboritong ulam ngang biyenan ko. Si Rafael ay nakaupo sa dulong mesa. Nagbubuhos ang alak para sa kanyang ama. Masayang-masaya ng higit sa karaniwan. Huminga siya ng malalim. Inilagay ang kanyang basong alak sa mesa ng may tunok at tiningnan ang aming tatlo. Nagmuhang seryoso si Rafael habang nagsalita. Ama, ina, mahal ko, ngayon ay may mahalagang ipapahayag ako. Ang kumpanya ko ay nagdesisyon na magpadala ng mapiling empleyado sa Germany para sa training at pamamahala ng sangay namin doon sa loop ngang 4 na taon. Ito ay isang gintong pagkakataon para sa aking pagsulong patungong Vice President pagbalik ko. Pinili nila akong Board of Directors at tinanggap ko na napatigil ako. Halos mahulog ang aking chopstick. 4 na taon napakatagal niyong panahon at wala man lang siyang nasabi sa akin. Tumingin ako sa kanya. Pinilit na manatiling kalmado. Pupunta ka sa Germany ng 4 na taon. Bakit hindi mo ito napag-usapan sa akin? Agad na hinawakan ni Rafael ang aking kamay. Ang kanyang mamata ay punong pahingingang tawat, ngunit naroon pa rin ang kasinungalingan. Mahal ko, naiintindihan mo naman ako. Biglaan ang desisyon tinawagan ako ngang boss ko at kailangan ko agad tumugon bago pa man ito makuhang iba. Ang paglalakbay na ito ay para sa kinabukasan ngang ating pamilya. Gusto kong pagbalik ko ay mas maayos na ang buhay natin mag-upgrade ng bahay, hindi na sa tsondo habang buhay. Nang marinig ni Nanay Coring na ang kanyang anak ay papunta sa ibang bansa, nakniningning ang kanyang mata, hindi may sara ang nguso niya sa ngiti. Tinapik niya ang kanyang hita ng may tagumpay. Ang kanyang boses ay malakas kaysa sa buhos ng ulan sa labas. Ay nako, pinagpala tayo. Ang aking anak na si Rafael na pakagaling. Germany, sabi mo? First world country yan. Pinakamagaling na yan sa lahat ng ating pamilya. Huwag kang mag-alala at umalis ka. Ang bahay. Ang lahat ng pangangailangan handa kaming alagaan ni Nanay Liria. Tumango rin si Tatay Andong, inangat ang kanyang baso ng may kasiyahan. Ang lalaki ay dapat lumayo upang yumaman. Pumunta ka anak. Buong puso naming sinusuportahan ka. Lumingon si Rafael sa akin. Hinikpitan ang aking kamay na tila nagbibigayng lakas,
ngunit ang kanyang kamay ay malamig. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag ng kanyang perpektong plano. Mahal ko, hindi ako mapayapa kung iwan kita nag-iisa, at hindi rin ako mapayapa kung iwan ang mga magulang ko nang walang nagmamalasakit. Kaya pinag-isipan ko na ito habang wala akong 4 na taon. Mananatili ang ama at ina ko dito para makasama mo. Masaya ang tahanan, at maalagaan nila ako para sa iyong paghahalip sa pag-aalaga ng aking nga magulang. Ikaw ay isang mabuting asawa at matalinong babae, siguradong hindi mo ako bibiguin, tama ba? Ang masalita ni Rafael ay parang isang tali na dahan-dahang kumikitit sa aking lig. Pinigilan niya ako sa isang sitwasyon na nakaayon na. Ngunit kung tatanggap ako, naisip ko na ang buhay ng 4 na taon kasama ang nanay ko ring nakilala sa kanyang katigasan at pagiging mapanuri habang ang asawa ko ay nasa ibayo ng dagat. Tumingin ako kay nanay ko ring nakita ko siyang tinitingnan ako ng mabuti, sinisuri ang aking reaksyon. Huminga ako ng malalim, pinigilan ang hindi kasiyahang lumalagpas sa aking dibdib. Kung napagdesisyonan mo na ang iyong trabaho at gusto ring ng ama at ina na manatili rito, susubukan ko. Basta sana maunawaan ng ama at ina kung may pakakataon akong magkamali. Nakahinga si Rafael ng maluwag, nagbuhos ang alak para sa kanyang ama, at nagsimulang magsalita tungkol sa magandang kinabukasan, mga plano ang fila sa Tagaytay, pasyalan sa Europe. Maririnig ulit ang tawanan. Ngunit ako ay nakaupo doon. Nginuya ang aking kanin na parang mapait sa lalamunan. Tiningnan ko si Rafael, ang lalaking nakasama kong 7 taon, at biglang naramdaman ko na parang hindi ko siya kilala. Bakit napakabilis ngeng kanyang pagalis? Bakit hindi siya tumingin ng direkta sa aking mamata nang nagsalita siya tungkol sa kanyang paglalakbay? Ang aking insting ay nagbabala sa akin na may nakatagong lihim sa likod ng perpektong pagpapaliwanag na ito. Ngunit hindi ko pa ito mabibigyang pangalan. Natapos na ang hapunan at nagsimula akong mag-ayos sa kusina. Sa sala, malakas ang TV, malakas ang tawanan ni Nanay Koring. Sa pamamagitan ng bahagyang bukas na pinto, nakita ko si Rafael na lumabas sa balkonahe para sagutin ang telepono. Nagsalita siya ng napakahina, may pagtatago, ang kanyang kamay ay nagtatakip sa kanyang bibig. Gusto ko sanang lumabas para marinig. Ngunit lumipat na siya sa loop. Nakabalik na ang dating ngiti sa kanyang muha. Nang gabing iyon, si Rafael ay tulog ng mahimbing, habang ako ay nananatiling gising, nakikinig sa ulan na tumatama sa bubong at sa pag-ihip ng asawa ko. Ang aking puso ay puno ng katanungan na walang sagot. Kinaumagahan, ang hangin ng paghihiwalay ay nakapalibot sa buong unit. Ngunit kakaiba, ang pinaka-emosyonal ay si Rafael, hindi ako. Magang gumising siya. Inayos ang kanyang maleta, nakbihis ng eleganteng suit. Maagang gising din ang magabiyenan ko para maglutong sinangag at itlog. Pinuwersa si Rafael na kumain ng marami para may lakas sa mahabang biyahe. Niyakap ni Nanay Koring ang kanyang anak ng mahigpit. Nagpapaalam ng may luha. Rafael, mahal ko, maingat ka. Kumain ng tama. Mag-ingat sa maestranghero. Mahal ko, ihatid mo si Rafael sa paliparan, ha? Aalis siya nga 10:00, umalis na tayo ngayon. Tahimik akong kinuha ang aking bag at susi sa kotse. Sa daan patungong Naya, patuloy na hinawakan ni Rafael ang aking kamay, nagsasabi ngang mamatamis na salita. Mahal ko, mag-ingat ka. Tawagan kita ng video call pagdating ko. Alagaan mo ang iyong sarili. Huwag mag-overtime ng labis. Kung may hindi maganda si ama at ina, hayaan mo na at mag-atubiling sabihin. Nagmamaneho ako. Ang aking mamata ay nakatutok sa kalsada. Sumasagot lamang ng bahagya. Sa aking kalooban ngayon, wala akong nararamdamang kalungkutan sa pag-alis nga, asawa tanging kawalang buhay at pagod lamang. Huminto ang kotse sa departure area. Niyakap ni Rafael ako ng mahigpit. Hinalikan ang aking nunang malakas. Pagkatapos ay hinila ang kanyang maleta patungong loop. Hindi nakalimutang lumingon at magpaalam ng may ngiti. Nakatayo ako roon, tinitingnan ang kanyang silweta habang nawawala sa likod ng automatic na pinto. Dapat ay umiyak ako o kahit mahapdi man ang dibdib ko. Ngunit wala. Naramdaman ko lamang na parang nabunot ang isang mabigat na timbang. Ngunit sabay na bumalik ang pangamba mula kahapon.
mas malakas pa ngayon. Bumalik ako sa kotse at siniguraduhang patakbuhin ito pabalik sa opisina. Biglang nanginig ang aking telepono sa bag. Tumingin ako sa screen, isang text mula sa bangko. Ang mensahe ay maliwanag. Ang credit card ng aking asawa na subcard sa ilalim ng aking account ay ginamit para bumili ng 512 milyong alahas sa isang tindahan sa BGC Taguig. Piniga ko ang aking mamata at binasa ang mensahe ng 5 beses. Ay 1.2 milyon, napakalaking halaga at ang lugar ay BGC, isang mamahaling shopping district sa kabisera. Nagsimulang umikot ang aking isip. Ang subcard na ito ay ibinigay ko kay Rafael para sa pangangailangan at entertainment ng kliyente. Sabi niya ay nasa check-in na siya para lumipat sa Germany. Kaya bakit ginamit ang kanyang card sa isang tindahan ng alahas sa BGC sa mismong sandaling iyon? Dalawang posibilidad, una, nahak o nanakaw ang kanyang card. Pangalawa, hindi siya nasa paliparan ayon sa kanyang sinabi. Huminga ako ng malalim, pinilit na maging mahinahon. Sa pamamagitan ng aking karanasan sa trabaho sa mataas na pressure na kapaligiran, alam kong hindi ako dapat magpanik. Tumawag ako sa hotline ng bangko. Malamig at tiyak ang aking boses, walang anumang panginginig. Ako ang pangunahing cardholder. Nakatanggap ako ang text ng isang malaking transaksyon na pinaghihinalaang panloloko. Hinihingi ko na i-lock ng emergency ang lahat ng cards, parehong pangunahin at pangalawang card. Kinumpirma ngang ahente ang impormasyon at ginawa ang aking kahilingan agad. Pagkatapos ng tawag, naupo ako ng tahimik sa kotse, mahigpit na nakahawak sa manibela hanggang pumuti ang aking manacles. Kung nawala ang card, tawagan niya ako agad para sabihin. Ngunit ang aking telepono ay tahimik. Sinubukan ko ring tawagan si Rafael. Ang subscriber na iyong tinatawagan ay hindi maaring makuha sa kasalukuyan. Pinataywala na niya ang kanyang telepono makatuwiran ito bago sumakay sa eroplano. Ngunit ang transaksyon sa tindahan ng alahas paano? Walang magnanakaw na mapangahas na makakapasok sa isang pinakamarangyang shopping mall at gugustuhin ang 51.2 milyong alahas nang walang takot sa napakaraming kamera ng seguridad. Isang nakakatakot na ideya ang lumabas sa aking isip. Si Rafael ay nagsinungaling. Hindi siya pumunta sa Germany. Nasa Maynila pa rin siya, at ang pera ay ginagamit niya para bumili ng alahas para sa ibang tao. Naalala ko ang masulyap na lumilihis ni Rafael kagabi, ang lihim na tawag sa balkonahe at ang pagmamadali niya ngayong umaga. Lahat ng mapiraso ay nagsimulang makasama para mabuo ang isang nakakatakot na larawan. Hindi na ako bumalik sa opisina. Pinaikot ko ang kotse at tumungo sa sentro ng lungsod. Kailangan kong patunayan ang katotohanan. Ngunit habang nagmamaneho, napagtanto ko na hindi ako makapunta sa tindahan para humingi na makita ang camera footage, hindi sila magbibigay nito sa isang ordinaryong individual. Huminto ako sa isang tahimik na coffee shop sa Makati. Nag-order ng itim na kape walang asukal. Ang pait ng kape ay tumulong sa akin na maging mas malinaw ang isip. Binuksan ko ang mobile banking app sa aking telepono at sinuri ang kasaysayan ng matransaksyon. Bukod sa napakalaking halaga kaninang umaga, may natuklasan akong ilang maliliit na transaksyon sa nagdaang linggo, restaurant at tindahan ng damit para sa babae na hindi ko pa nakikita ang mga pangalan. Ang instinct ng isang babae ay hindi nakakamali. Naloko ako. Isang kahangahangang at malupit na pandaraya. Ang aking asawa, ang taong kasama ko sa higaan, ay nagtatayong isang perpektong dula para linlangin ako. Iniwan niya ang kanyang mamagulang para alagaan ko. Habang siya ay naglilipat papunta sa kung saan man kasama ang aming mapinaksamang ipon. Tumulo ang aking luha, mainit at alat, ngunit agad itong pinunasan. Walang makukuha sa pag-iyak ngayon. Kailangan ko ngan katibayan. Kailangan kong malaman ng eksakto kung saan si Rafael at kung ano ang ginagawa niya. Naalala ko ang aking matalik na kaibigan na si Hugo, isang IT professional na may malawak na koneksyon. Tinawagan ko siya. Hugo, ako si Liria. Tulungan mo ako ang isang bagay agad. Kailangan kong alamin ang lokasyon at kilusan ng isang tao. Napakahalagang bagay ito, buhay ko ang nakataya. Sa kabilang dulo, nakilala ni Hugo ang seryosidad sa aking tinik at agad na sumang-ayon. Ibinaba ko ang telepono. Tumingin sa matataong kalye sa labas.
Ang ulan kahapon ay tumigil na, ang araw ay suminag, ngunit sa aking kalooban ang bagyo ay nagsisimula pa lamang. Hindi ko hahayaang malakpas ito ng basta-basta. Kung naglakas loob si Rafael na lokohin ako, ang kabayaran niya ay magiging mabigat. Bumalik ako sa bahay ng madilim na. Pakbukas kong pinto. Biglang sumapit sa aking ilong ang malakas na amoy ng pakain. Ang sala ay magulo, malatang ang soda ay nakalat sa sahig, manggabutong ang manok ay nakalagay sa ibabaw ng mesa, ang TV ay malakas ang tuktok na musika. Si Tatay Andong ay nakaupo sa sofa, nakapatong ang paa sa upuan, may hawak na sigarilyo. Ang abo nito ay bumabagsak sa aking mahalagang hardwood na sahig. Si Nanay Coring naman ay nakahiga habang nakikinig sa telepono, tumutawa ng malakas. Nang makita nila akong dumating, hindi sila bumati ni Naktayo para linisin ang kanilang kaguluhan. Tinitigan ako ni Nanay Coring at nagsabi ng may pang-asar. Ampon. Matagal kang nasa labas, hindi ka naglutong hapunan. Kaming mamatanda, pati na rin si Tatay Andong, ay nagutom, kailangan pa kaming mag-order ng take-out, napakaraming gastos. Tiningnan ko ang relo, alas 6:30 hapon pa lamang. Karaniwan, sa oras na ito, kakahinto ko pa lamang sa trabaho. Pinigilan ko ang aking galit, inilapak ang aking bag sa upuan, at nagsalita ng mahinahon. Nanay, mula sa trabaho ako. Sa bahay ay may bigas at pagkain, maaari nyo po sanang pakuluan ang kanin. Umangal si Nanay Coring. Nagsimulang magsalita ng may matataas na boses. Ha, sobrang lakas loob mo. Ang biyenan ay dumating para mag-relax at tangkilikin ang tagumpay ng kanilang anak, hindi para maging kasambahay mo. Ang aking anak ay nagtatrabaho ng husto para sustentuhan ang bahay na ito. Ikaw ang dapat sa bahay at mag-alaga sa amin, hindi dapat mag-grumble na ganyan. Tumingin ako ng direkta sa kanyang mamata, hindi nagpakitang takot. Dati, nagtitiis ako para makaroon ng kapayapaan sa bahay, para sa kapakanan ni Rafael. Ngunit ngayon, na alam ko na niloloko niya ako, ang aking respeto sa kanyang pamilya ay halos nawala na. Tama kayo, nanay. Nagtatrabaho rin ako. Ang bahay na ito ay may kalahati ring pera ko. Hindi ko maaring pilitin ang nanay na magluto, ngunit hindi rin ako kasambahay. Nabuksan ang bibig ni Nanay Coring ng malaki, marahil hindi siya nasanay na may sumasalungat sa kanya. Gustong sumigaw niya, ngunit tinaas ko ang aking kamay para huminto. Nanay, pagod na ako at ayokong mag-away. Ngunit dahil mabubuhay tayo rito engen mahabang panahon, kailangan nating makasundo sa ilang panuntunan para maiwasan ang hidwaan. Pumasok ako sa kusina. Nagbuhos ng isang basong tubig at uminom ng isang higop, pagkatapos ay bumalik sa sala. Dun si Tatay Andong ay mulang nagising na at nakatingin ng may pagtataka. Malinaw akong nagsalita. Una, tungkol sa pagkain. Nagtatrabaho ako buong araw, makakapagluto lamang akong hapunan. Para sa agahan at tanghalian, kailangan ng tatay at nanay na sariling magsikap may pagkain sa ref. Ang sinuman ay magugas ng kanyang sariling pinggan pagkatapos kumain. Huwag hayaang mabagal ang lababo. Nanggalit si Nanay Coring. Ikaw, hindi ko siya pinayagang tapusin ang kanyang salita, nagpatuloy sa pangalawang panuntunan. Pangalawa, kalinisan. Ginagamit namin ang hardwood floor, maingat na lumakad, huwag magtapon ng basura sa sahig. Ang silit ng bawat isa, linisin ng sarili. Ang tatay at nanay ay hindi dapat pumasok sa aming kwarto nang walang pahintulot. At panghuli, binibigyang diin ko ang bawat salita. Ikatlo, pribadong buhay. Pagod ako pagkatapos ng trabaho at kailangan ng pahinga. Pakibabaan ang TV pagkatapos ng alas 10 ng gabi. Namula ang mukha ni Nanay Coring. Tumalikot siya kay Tatay Andong at sumigaw. Ito, tingnan mo ang ginagawang iyong manugang. Isang araw pa lamang na nawala si Rafael at nakaupo na siya sa aming ulo. Kung hindi pa namin siya pinigilan, matagal na kaming itinataboy. Si Tatay Andong ay nagalit din. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng otoridad. Liria, huwag mong sabihin ang ganyan ng ganyan. Kami ang nanakatatanda, ikaw ang dapat magrespeto. Ang bahay na ito ay ari-ane aming anak, ang gawa-gawa mong panuntunan ay para kanino. Ngumiti ako ng mapait. Tatay,
Ang title ng bahay ay nasa pangalan ng mag-asawa. Ang kalahati ng pera para sa bahay ay mula sa aking mga magulang. Ang si Rafael ay utang sa bangko ang bahagi at ako ang nakbabayat ngayon. Wala dito si Rafael. Ako ang may-ari na naroon. Gusto ko lamang na maayos ang pamumuhay para makapagbayad pa rin ako ng utang sa bangko. Kung hindi komportable ang tatay at nanay rito, maari silang bumalik sa probinsya kung saan mas maluwag. Ang aking mga salita ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa kanilang mukha. Alam nilang walang aircon at malambot na higaan sa probinsya na katulad ng dito. Si Nanay Koring ay tumahimik ngunit ang kanyang mamata ay puno ng put habang tinitingnan ako. Sige, hintayin mo. Tatawagan ko si Rafael para turuan ka. Inilabas niya ang kanyang telepono at paulit-ulit na tinawagan si Rafael. Ngunit siyempre, walang sumasagot ang subscriber na inyong tinatawagan ay hindi maaring makuha sa kasalukuyan. Tinitingnan ko siya habang walang saysay na tinatawagan ang kanyang anak sa kanyang puso at ngumiti ng lihim. Ang asawa mo ay abala sa kanyang kabit. Walang oras para sagutin ang reklamo mo. Nang habing iyon, hindi ako nakluto. Pumasok ako sa aming kwarto at sinara ang pintuan. Sa labas, maririnig ko si Nanay Koring na nagrereklamo ng malakas, maririnig ang tunog ng bapinggan. Nagsuot akong earphones at nagpatuktong isang kanta, pinilit na ihiwalay ang aking sarili mula sa kaguluhan sa labas. Kailangan kong lakas. Ang labanan na ito ay nagsisimula pa lamang, at kailangan kong manalo. Unang gabi ng walang asawa hindi ko naramdaman ang pangungulila. Naramdaman ko lamang ang aking lakas na mas tumibay kaysa dati. Sinabi ko sa aking sarili, Liria, huwag ka manghina. Dapat mong protektahan ang iyong sarili at ang lahat ng sa iyo. Kinaumagahan, gumising ako ng magakay sa karaniwan. Maingat na nagbihis pinili ang navy blue na damit pang negosyo at naglagay ng blazer para magmukhang autoritibo. Lumabas ako sa aming kwarto, hindi pinansin ang mapanghamak na titik ni Nanay Koring na nakaupo sa hapagkainan at kumakain ng tinapay at diretsong lumabas ng pintuan. Ngayon ay hindi muna ako pupunta sa opisina, may appointment ako kay Abogado Mike. Ang opisina ni Abogado Mike ay nasa ika-11 palapak ng isang opisina sa Makati. Siya ang isang kakilala mula pa sa aking makaibigan, kilala siya sa pagiging matalino at dedikado. Inilapak ko ang stack ng mabang statement na nakalimbag mula ng maga sa kanyang mesa. Mike, mari mong tulungan akong subaybayan ang matransaksyon ito. Itinaas ni Abogado Mike ang kanyang salamin at maingat na binasa ang bawat papel. Ang silit ay napakatahimik, maririnig lamang ang kalampak nga papel. Pagkatapos ang 15 minuto, tumingin si Abogado Mike. Ang kanyang mukha ay seryoso. Liria, mas komplikado ito kaysa sa iyong inaakala. Nag-cross-check na ang aking staff ng mga transaksyong ito. Sa nakaraang 6 na buwan, ang iyong asawa ay dahan-dahang naglipat ng kabuuang 58 milyon papunta sa isang account na nasa pangalan ng isang Hana Reyes, 18 milyon. Naramdaman ko na para akong tinamaan ng kidlat. Naging bingi ang aking mga tainga. Ito ang kabuuang pinaksamang ipon ng aming dalawa sa loob ng 7 taon. Kasama na rito ang kita mula sa aking stock investments na pinahirapan ko. Iplinano naming gamitin ito sa katapusan ng taon para bumili ng mas malaking tirahan. At ang Hana Reyes, parang kilala sa akin ang pangalang ito, sinubukan kong alalahanin. Tama. Si Hana ang dating intern sa kumpanya ni Rafael, mga 2 taon na ang nakakaraan. Nakita ko siya ng isang beses sa Christmas party kanyang kumpanya, isang batang babae. Malambot ang boses na may Cebuano accent, may mamasa-masang nga mata na parabang laging halos umiyak. Noon ay pinuri ko siya bilang masunurin at magalang, hindi ko alam na pinapakain ko na ang aking sariling kaawe. Nagpatuloy si Abogado Mike sa pagsusuri. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit bawat salita ay parang kutsilyo na pumipili sa aking puso. Ang mapaglipat ng pera ay napakadiskarte, minsan ay 550,000. Minsan ay 50-250,000. Ang madahilan sa receipt ay palaging bayad sa produkto o supply. Mahirap mapansin ang abnormal kung hindi mo titignan ang buong larawan. Si Hana na ito ay 24 na taong gulang, taga Cebu. Walang opisyal na trabaho ngunit may condominium unit na nairehistro sa kanyang pangalan sa Pasig noong 2 buwan na ang nakaraan.
Mahigpit kong pinisilang aking mga kamay. Ang kuko ay tumusok sa aking palad ng may sakit. Si Rafael ay nakplano nito ng matagal. Unti-unti niyang kinukuha ang aming pinaksamang yaman para itayo ang kanyang bagong tahanan kasama ang kanyang kabit. 8 milyon ang pawis at luha ko. Ang nga gabi na nakpuyat sa trabaho, ang nga pagkakataong nakpigil sa pagbili ng gamit para sa aking sarili. At ibinigay niya ito ng buong puso sa ibang babae. Abogado Mike, ano ang kailangan kong gawin? Hindi ko maaring hayaang mawala ang lahat ng iyon. Tumingin si Abogado Mike sa akin ng may pakmamalasakit. Kailangan mo munang maging mahinahon. May katibayan na kami tungkol sa pera ngunit para may balik ito, kailangan mong patunayan na ito ay pinaksamang ari-arian at ang mga paglipat ay ginawa niya nang wala ang iyong pahintulot para sa layunin ngang pagtatago ng aset. Tutulungan kita ng petition for legal separation o annulment at kahilingan sa korte na ay freeze ang mga aset. Ngunit una, kailangan nating kumpirmahin kung nasaan si Rafael. Tumango ako. Ang aking mamata ay nakniningas. Mahahanap ko siya. Salamat, Mike. Umalis ako sa opisina ng abogado, naupo sa kotse. Ang nasamit na galit ay umangat hanggang sa aking lalamunan. Tumingin ako sa mataong nakmamadali sa kalsada ilan sa mga babaeng iyon ang niloloko rin, katulad ko. Naalala ko ang malambot na masalita ni Rafael. Ginagawa ko ang lahat para sa ating pamilya. Mahal mo talaga kita. Lumalabas na lahat ito ay wala rin halaga. Binuksan ko ang telepono at tiningnan ang litratong wedding na ginagamit ko bilang wallpaper. Ngumingiti si Rafael ng maliwanag. Mahigpit na hawak ang aking kamay. Ngayon, nakakita na lamang akong pandidiri. Pinalitan ko ang wallpaper ngang itim na kulay. Mula ngayon, si Rafael ay patay na sa aking puso na iwan na lamang ang kawe na naknangalang Rafael Santos. Nakmaneho ako papunta sa kumpanya ni Rafael. Kailangan kong makita ang kanyang boss. Ang palabas ng papunta sa Germany ay kailangan natapusin. Gusto kong makita kung ano ang matitira sa kanya kapag na-refill na ang kanyang pagsisinungaling. Ang kumpanya ni Rafael ay nasa isang makabagong glass building sa Ortigas. Pumasok ako sa lobby. Huminga ng malalim para mabawi ang tiwala ko sa sarili. Hindi ako naparito para makipag-away o gumawang gulo. Naparito ako bilang isang mapag-alagaang asawa, isang perpektong takip para malantat ang kanyang kataksilan. Nakilala akong receptionist at ngumiti. Kumusta po, Miss Liria? Naparito ba kayo para sa si Rafael? Nasa lift po siya ngayon. Ngumiti rin ako ng may tamang tono. Alam ko naparito ako para makipag-usap kay Ms. Hernandez, ang direktor, tungkol sa personal na bagay. Nagpa-appoint na po ako. Nagsinungaling ako, wala akong appointment ngunit bilang asawa ngang isang team leader, nagtitiwala ako na bibigyan niya ako ngang ilang minuto. Diretsong pumunta sa opisina ngang direktor. Kumatok. Maririnig ko ang boses ni Ms. Hernandez na nagsasabi na pumasok. Binuksan ko ang pinto. Si Ms. Hernandez ay nakatuon sa isang file. At nang makita niya ako, bahagyang nagulat siya habang itinaas niya ang kanyang nga salamin. Oh Liria, bakit naparito ka? May nangyari? Umupo ako sa upuang katapat niya. Parehong kamay ay makasamang nakapatong sa hita ko. Pinigiling maging ang pinaka-inosenteng ekspresyon ng aking mukha. Pasensya na po, Ms. Hernandez, sa biglaang pagbisita. Kagabi ay mabilis na umalis si Rafael, hindi ko nakuhang magtanong ng maayos tungkol sa address sa Germany para makapagpadalang gamot. Umalis siya ng nakmamadali. Posibleng hindi pa siya nakapagbilang ng bagong SIM card kaya hindi ko siya matawagan. Mari po bang ibigay sa akin ang contact information ng sanggay sa Germany? Tumingan ako ni Miss Hernandez ng may gulat. Nagsimula siyang kumunotang no. Pumunta sa Germany? Anong Germany ang sinasabi mo? Kausapin mo muli ako, sinabi ni Rafael na pumunta sa Germany. Nakunwari akong nagulat, ang aking nga mata ay malaki. Opo, sabi niya. Pinapadala siyang kumpanya para sa training at pamamahalangang sangay doon ng 4 na taon. Lumayas siya kaninang ika-10 umaga. Natawa si Ms. Hernandez ngunit ang ngiti niya ay punong pagtataka at seryosidad. Liria, wala kaming sangay sa Germany at kahit may proyekto man kami, hindi si Rafael ang ipadala. Si Rafael ay nag-file ng vacation leave 2 linggo simula kaninang umaga.
Ang dahilan sa form may sakit ang asawa. Kailangan siyang alagaan at dalhin sa Singapore para sa medical treatment. Napatigil ako. Parang may isang baldengang malamig na tubig na ibinuhos sa akin mula ulo hanggang paa. May sakit ang asawa. Ginamit niya ang aking kalusugan, ang aking buhay bilang dahilan para makuha ang bakasyon. Nagpanggap siyang may sakit akong asawa para makasama ang kanyang kabit. Ang galit ay sumabog sa loob ko ngunit pinigilan ko ito, nagpakita lamang ng halatang pagkabigo at kalungkutan. Ms. Hernandez, totoo ba iyon? Mabuti pa ba ako na pumunta sa trabaho ngayon? Bakit ganon ang sinabi niya? Si Ms. Hernandez, isang matalinong babae, ay nakita sa aking reaksyon at sa kontradiksyon nege sinabi ni Rafael na maliwanag na ang sitwasyon. Lumapit siya at banayat na pinalo ang aking balikat. Liria, mahinahon ka. Matatak kong sinasabi sa iyo na walang desisyon ng kumpanya na ipadala si Rafael sa Germany. Ang pagsisinungaling niya sa iyo at pati sa kumpanya ay isang seryosong paglabag sa profesional na etika. Sigurado ka bang lumaya siya? Tumango ako. Nagsimulang tumulo ang luha. Sa pagkakataong ito, tunay na ang luha na luha ng humiliation. Inhatid ko siya sa paliparan. Ngunit ngayong umaga, natuklasan ko na ginamit ang kanyang card para bumili ng alahas dito sa Maynila. Ms. Hernandez, naloko ako. Si Ms. Hernandez ay bumuntong hininga, umiling ng may pakainis. Ang Rafael na ito napakawagas, hindi ko inakala na magiging ganito siya. Huwag kang mag-alala, susuriin namin ang lahat ng kanyang trabaho at mga record bago niya ito isurrender. Kung nanguna siya sa kumpanya, hindi namin ito palalampasing basta. Tahimik akong nagpasalamat at umalis. Pagbaba sa gusali ni Ms. Hernandez, naramdaman ko na ang kalangitan ng Maynila ngayon ay kulay abo, ang lahat ay malinaw na ngayon. Walang business trip, walang maliwanag na kinabukasan, isang masamang asawa lamang. Isang profesional na manloloko na gumagamit ng aming pera para itayo ang paraiso para sa ibang babae. Si Rafael ay sariling sinuno ang tulay pabalik sa kanya. Inakala niya na hanggang sa gawin ko ang gawaing bahay at makinig sa kanya habang siya ay naglalaro. Nakamali siya kapag ang isang babae ay naitaboy sa sulok, ang kanyang paglaban ay mas malakas kaysa kahit sinong bagyo. Inilabas ko ang aking telepono at tinawagan si Abogado Mike. Mike? Simulan na natin. Gusto kong i-freeze ang lahat ng accounts, lahat ng assets na nakarehistro sa pangalan ni Rafael Santos. Hanggang walang piso na matitira siyang may bigay sa kanyang kabit. Lumakat ako. Ang aking mahil ay tumatampat sa marble na sahig ng may malamig at tiyak na tunog. Ang labanan ay tunay na nagsisimula na ngayon. Kinaumagahan, dumating ako sa opisina ng mas maaga kaysa karaniwan. Kung dati ay laging nag-aalala tungkol sa ulam ng gabi, kung masaya ang asawa sa pagkain, kung paboritong gulay ng biyenan, ngayon ang aking isip ay nakatutok sa isang bagay lamang, trabaho at plano NG kontra talong labanan. Nagbihis ako ng puting business suit na maingat na tinahi, naglagay ng mas maliwanag na pulang lipstick kaysa karaniwan, pumasok sa conference room bilang isang commander. Ngayon ay mayroon akong mahalagang meeting kasama ang isang dayuhang partner para sa kontrata ng marketing sa susunod na quarter, isang proyektong pinagsikapan ko ng matagal. Ang meeting ay mainit at dramatiko. Nakatayo na ako sa podium para ipakita ang estratehiya ng merkado nang biglang nanginig ang aking telepono sa mesa. Tumingin ako, tawag mula sa biyenan ko. Pinatay ko ang telepono at ibinalik ang mukha nito sa ibaba ng mesa at nagpatuloy sa presentasyon. Ngunit pagkatapos ng 1 minuto, nanginig ulit ito. Pagkatapos ay nanginig ulit. Si Nanay Coring ay patuloy na tumawak ng 5 beses nang walang pahinga. Tiningnan ako ng mga dayuhang partner ng may pagkagambala. Ngumiti ako para humingi ng paumanhin at lumabas para sagutin, natatakot sa isang emergency sa bahay. Sa sandaling kinuha ko ang tawag, ang iyak ni Nanay Coring ay naksugal sa aking tainga, umaalingaw-naw sa walang taong koridor. Liria, Liria, umuwi ka agad, mamamatay si tatay mo. Nahimatay siya ng buo. Liria, umuwi ka agad. Dala mo siya sa ospital, matanda ako, wala akong lakas na buhatin siya. Ang boses ni Nanay Coring ay mukhang nataranta ngunit natukoy ko pa rin ang pagmamalabis doon.
Kung tunay na may krisis si Tatay Andong gayang kanyang inilarawan, ang una nilang tatawagin ay 911 hindi ang manugang na nasa opisina sa ibang lugar. Mahinahon akong nagtanong, ang boses ko ay malamig. Tatay, ano ang nangyari sa kanya? Nasaan siya ngayon? Mas malakas na sumigaw si Nanay Koring. Nandun siya sa sala, tumaas ang blood pressure niya o ano. Ikaw ang manugang, dapat mong palitan ang iyong asawa sa pag-alaga sa amin. Umuwi ka agad. Tiningnan ko ang relo mula sa opisina ko papunta sa bahay, ay hindi bababa sa 45 minuto kung walang trapik. Ngayon ay oras ngang trapik mahigit 1 oras. Kung tunay na nabik si Tatay Andong, bago pa man ako makarating, malamang nawala na siya. Ngunit naalala ko na ngayong umaga. Bago ako lumabas, si Tatay Andong ay nakaupo pa rin at nakaangat ang kanyang paa sa sofa. Umiinom ng kape. Kumakain ng 2 malalaking mangkok ng goto. Ang kanyang mukha ay malusok at mapula. Higit pa riyan, ang boteng gamot sa blood pressure na aking binili ay buo pa rin sa istante. Hindi naman niya nalilimutang uminom ng gamot tuwing umaga. Agad ko itong naunawaan. Ito ay isa pang dulaan upang makuha ang manugang para serbisyuhin sila. Nais ni Nanay Koring na guluhin ang aking trabaho. Nais niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan na kapag tinawagan niya ako, dapat akong lumitaw. Huminga ako ng malalim, nagdesisyon na hindi magpailalim. Malinaw at tiyak ang aking mga salita sa telepono. Nanay, pakinggan mo ako. Ngayon ay nasa meeting ako kasama mga dayuhang partner, napakahalagang meeting, hindi ako makaalis kahit 1 minuto. Kung umalis ako ngayon, mawawalan ako ng trabaho, mawawalan ng pera para suportahan ang lahat. Gustong sumagot ni Nanay Koring ngunit pinigilan ko siya. Nanay, huwag mag-alala, ayusin ko ito agad. Tatawagan ko ang 911 para magpadala ng ambulansya at doktor sa bahay agad. May dalang oxygen sila, may stretcher, mag-first aid sila at dadalhin si Tatay sa ospital sa pinakamabilis na paraan. Manatili ka lang doon at hintayin ang doktor. Pagkatapos nun, ibinaba ko ang tawag, hindi na pinahintulutan ang kanyang reaksyon. Agad akong tumawag sa 9111, ibinigay ang address at inilarawan ang kondisyon ng pasyente gaya ng inilarawan ni Nanay Koring. Siyempre naman, binigyang diin ko ang mga mapanganib na sintomas para mapadali ang pagdating nila. Pagkatapos, bumalik ako sa conference room, gumiti ng humingi ng pasensya sa lahat at brilliantly na naituloy ang aking presentasyon. Mga 20 minuto pagkatapos, nanginig ulit ang aking telepono. Isang bagong numero, malamang ang emergency service. Lumabas ako para sagutin. Kayo ba si Ms. Liria? Kamag-anak ni Mr. Andong? Kami ang 911 response team. Nakarating na kami sa address ninyo ngunit walang nagbubukas ng pinto. Tinawagan namin ang landline ngunit may sumasagot na nagsabing maling numero at binaba ang tawag. Pinigilan ko ang tawa sa aking dibdib, siyempre nga. Kadulaang ito. Nang marinig ni Nanay Koring ang sirena ang ambulansya sa labas, natakot at hindi nangahas na buksan ang pinto dahil mahahantat na ang kanyang kasinungalingan at mahal pa ang hospital bill. Nagsalita ako sa doktor nang may halatang pagmamalasakit. Hay naku, baka napanik lang ang biyenan ko at hindi na makakilos. Kayo ay kumakatok lang malakas at sabihin ninyo na ipinadala ko kayo. Kung hindi pa rin magbubukas, huminging tulong sa security building. Huwag tayong mag-alala kung may mangyari kay Tatay sa loob. Alam ko nang mabuti ang ugaling biyenan ko. Pinakanatakot siya sa kahihiyan sa mga kapitbahay at sa paggastos ng pera. Siyempre nga, pakalipas ng 5 minuto, tumawag si Nanay Koring. Ang kanyang boses ay mahina, hindi na tulad ng dati. Wala na, Liria. Hindi na kailangan ang ambulansya, gumaling na si Tatay. Naghipoglycemia lang siya. Binigyan kong tubig na may asukal at mayos na siya. Sabihin mo sa kanila na umuwi, na embarrassing na sa buong gated compound. Malamig ang aking sagot. Ganon ba, Nanay? Sinabi mo kanina na nagbabaki siya at hinimatay sa sahig. Hindi biro ang mga karamdaman ng matanda. Nagbayad na akong ambulansya at nakaabot na ang doktor. Hayaan mo silang pumasok para ma-check up si Tatay para maging ligtas. Ayaw kong magsisibuong buhay kung may mangyari sa gabi. Matatak akong hindi kinansela ang serbisyo. Sa wakas, napilitan si Nanay Koring na buksan ang pinto para makapasok
ang madoktor para sukatin ang blood pressure at puso ni Tatay Andong sa harap ng security guard ng building at ilang interesadong kapitbahay. Ang resulta, si Tatay Andong ay ganap na normal mayos ang blood pressure, magandang vitals, katulad ng isang mas batang tao. Pinagalitan ng doktor ang mag-asawa para sa pag-ulat ng maling impormasyon na nasa site ang mga medical resources. Napilitan si Nanay Coring na bayaran ang service fee ang ambulansya na nasakit ang kanyang maramot na puso. Nang hapong iyon, pagdating ko, ang bahay ay napakatahimik. Si Tatay Andong ay nakaupo na nanunood ng TV. Ang kanyang mukha ay nakasimangot. Nang makita niya akong dumating, tinitigan niya ako si Nanay Coring ngunit hindi nang nagagalit na paksigaw tulad ng dati. Alam na niya na hindi na madaling araw akong mabibiktima. Pumasok ako sa aking kwarto, nagbihis, at lumabas para maglutong isang baso ng instant na pancit canton para sa aking sarili. Hindi ako nagtanong kung kumain, na si Tatay Andong alam kong mas malusok pa siya sa akin. Ang aking malamig na kilos ay katulad ng isang walang boses na deklarasyon ng digma, huwag nang gumamit ng sakit-sakit na gimmick para kontrolin ako muli. Mula ngayon, lahat ng bagay sa bahay na ito ay susunod sa aking mga patakaran. Ikatlong araw mula nang umalis si Rafael, nakipagkita ako kay Hugo sa isang paboritong coffee shop sa Bonifacio Global City. Mas maaga siyang dumating. Nakaupo sa isang tago na sulok. Seryoso ang mukha. Si Hugo ay matalik na kaibigan mula pa sa universidad, ang taong pinakakatiwalaan ko ngayon. Siya ay nagtatrabaho sa IT field. May kakayahang hanapin ang impormasyon sa social media at iba pang data sources na hindi kayang gawin ng karaniwang tao. Pagkaupo ko, itinulak ni Hugo ang tablet niya patungo sa akin, walang nagsabing kahit ano. Sa screen ay isang litrato na pinalaking maliwanag. Ito ay litrato na aksidenteng nakuha NG aking kaibigan sa paliparan NG Puerto Princesa kaninang umaga. Nakita ng aking kaibigan ang makasama na napakamasayahin at parang kilala ang lalaki kaya kinuha niya ang litrato at ipinadala sa akin. Huminto ang aking pahinga habang tiningnan ko ang litrato. Hindi ko ito mababalikwas. Ang lalaki sa larawan ay nakabihis ng makulay na Hawaiian shirt, puting shorts, nakasombrero. Ito ay si Rafael, ang aking asawa. Wala siyang anumang hitsurangang isang negosyante na nakbibiyahe sa Germany. Sa tabi niya ay isang batang babae payat na katawan, nakasuot ng halter dress na nakalantat ang likod na nakasandal ang ulo sa balikat ni Rafael, ngumingiti ng masaya. Iyon ay si Hana, ang dating intern. Ang dalawa ay nakatayo sa checking counter ng isang sikat na 6-star resort sa Palawan. Hawak ni Rafael ang buwang ni Hana, at ang kamay ni Hana ay nakapatong sa dibdib ni Rafael ng may pagmamay-ari. Ngunit ang nagpapaliyap ngang dugo ko ay hindi ang yakapin kundi ang isang bagay na kumikislap sa pulso ni Hana. Pinalaki ko ang litrato ng husto sa puting braso ni Hana ay isang Rolex Lady Datejust na may diamond bezel na kumikislap. Naalala ko noong isang buwan na nakbalik si Rafael nang may balita na binigyan siya ng malakas na bonus sa kanyang proyekto. Gusto niyang bumili ng magandang relo para sa mga meeting ng may kliyente. Noon ay nagtiwala ako, at kahit nagalak pa sa kasiyahan niya. Lumabas na si Rafael na gumamit ng aming pinagsamang pera para bumili ng pares na relo. Isa para sa kanya at isa para sa kanyang kabit. Ang Rolex na dating gusto ko, pero hindi mabili dahil mahal ngayon, ay nasa pulso ng kanyang kabit. Lumabo ang aking mga mata sa galit. Ang pakiramdam na niloko at minamata ay lumangkap sa aking buong katawan. Hindi lamang ng babae si Rafael, dinala pa niya ang pinakahalagahan at pinakamahal na bagay ng aming pamilya para ihandog sa iba. Tumingin sa akin si Hugo ng may pagmamalasakit. Mayos ka ba, Liria? Nahanap ko pa ang booking info. Nag-book sila ng beachfront villa sa Amanpulo Resort sa loob ng 7 araw. Ang presyo ng silit ay 535,000 bawat gabi. 135,000 bawat gabi, 7 araw ay yoni 945,000. Kasama pa ang business class tickets, pagkain, pamimili. Ang buong bayahe ay umabot ng mahigit 1.5 milyon. Habang ikaw ay nasa bahay na nagbabayat ng bills at nag-aalaga ng kanyang nga magulang. Habang naroon sa bahay, ang biyenan ko ay nagtatakal sa akin sa bawat gulay at kilong karne. Si Rafael ay palaging nagrereklamo na nahirapan ang kumpanya, nababawasan ang sahik,
para hindi siya masyadong mag-ambag sa household expenses. Ngunit para sa kanyang kabit, walang atubili siyang gumastos. Pinunasan ko ang luha at tumingin ng tuwirang si Hugo. Hugo, maraming salamat sa iyo. Ang litratong ito at ang booking information ay gintong ebidensya para sa aking kaso. Nag-ipon na si Hugo ng ulo. Nasabi ko na ang lahat na data kasama ang check-in history sa Facebook na kakanin lang ni Han na nakaprivate sa friends pero nakuha ko rin ito. Nagpost siya na sinasabay na ako ng malapit ng maging asawa sa pre-honeymoon vacation. Malapit ng maging asawa, pre-honeymoon vacation. Ang masalitang iyon ay parang asin na inibuhos sa sugat ko. Nangako si Rafael ng ano kay Hana? Na magde-divorce siya sa pababaing asawa niya at pakasalan siya. Na ako ay isang matandang asawa na nagtatayo ngang bahay para makalabas siya ng malaya. Mahigpit ko piniga ang aking makamay, ang makuko ay bumaon sa aking palat ng may sakit para manatiling may malinaw na isip. Napakahusay, Rafael. Gusto mong magpanggap na mayaman? Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na mayayaman. Ikaw ay naroroon sa paraiso, babawiin kita mula sa paraiso papunta sa impyerno ngayon din. Lumingon ako kay Hugo. Hugo, tulungan mo pa ako ng isang bagay. Bantayan mo ang lahat ng kanilang kilusan sa social media. At ngayon, kailangan ko pang makipakita kay Abogado Mike. Oras na para bulakin ang gripo ng pera. Tumayo ako at inayos ang aking damit. Ang unang sakit ay nagpalit na ngayon sa lakas ng aksyon. Hindi na ako ang mamo at matiisin na asawa. Ako si Liria, isang talentadong marketing director at gagamitin ko ang aking malamig na isipan para maibalik ang katarungan. Ang litratong check-in na iyon ay magiging one-way ticket para palayasin si Rafael sa aking buhay, walang laman ang kanyang makamay. Ang opisina ni Abogado Mike ngayong umaga ay mas abala kaysa karaniwan, ngunit inuna pa rin niya ang aking kaso. Inilapak ko sa kanyang mesa ang lahat ng bagong ebidensyang nakolekta namin ni Hugo, ang litrato sa Palawan, ang booking information, at ang bank statement na nagpapakita na si Rafael ay bumili ng Rolex sa Yalamal bago lumaya. Maingat na tinitingnan ni Abogado Mike ang bawat papel at ulo-ulo ng may kasiyahan. Mahusay, Lydia. Sa mga ebidensyang ito, mayroon tayong ganap na basehan para humiling sa korteng emergency measure agad na pag-freezing assets. Ang kilos ni Rafael ay may malinaw na senyales ng pagtatago ng assets. Ang paglipat ng 88 milyon kay Hana at ang maluluhong gastos habang nagsisinungaling tungkol sa business trip ay matibay na legal na batayan. Umupo ako. Tuwirang ang likod. Ang boses ko ay walang anumang panginginig. Mike, gusto kong mag-file ng annulment ngayon na, at sabay na hilingin sa korte na i-freeze ang lahat ng bank accounts sa panggalan ni Rafael Santos kasama ang salary account at investment account. Ang Mercedes niya ay, dapat na rin ba walang ilipat o ipangako? Tumingin sa akin si Abogado Mike nang may habak ngunit puno rin ng pagalang. Lydia, sigurado ka ba? Kapag na-file na ang petisyon at na-issue ang freeze order, wala nang magiging pabalik. Ang relasyong mag-asawa ay magtatapos agad sa pagsasagawa, kahit ang legal na proseso ay magtatagal. Ngumiti ako ng mapait ngiti na punong pait ngunit determinado. Pabalik? Natapos na ang lahat ng iyon nang sumakay siya sa eroplano papuntang Palawan kasama ang ibang babae. Wala na akong pinagsisilbiang regre. Ang tangi ko na lang na pinakisisi ay ang lakasloob na inilaan ko sa bulak na tiwala sa isang pekeng pamilya. Gawin mo iyon. Mike, mas mabilis. Mas mabuti. Gusto kong ang kanyang cards ay maging walang kwentang plastik sa loop ng maaga bukas ng umaga. Tumango si Abogado Mike at agad tinawagan ang kanyang assistant para maghanda ng mga dokumento. Nakaupo ako roon. Tinitiknan ang bawat salita na lilitaw sa screen ng computer. Petition for annulment. Request for issuance of temporary restraining order. Ang mga malamig na legal na salita ngunit ito ang armas na nakpoprotekta sa akin. Nagtatrabaho kami ng sunod-sunod ngang 3 oras para tapusin ang madokumento. Pirmahan ko ang mapapel ng may tiyak at malakas na sulat. Ang aking pirma ay hindi kailanman naging napakaganda at maliwanag. Iyon ang pirma nga, kalayaan. Pagkatapos ay nagpunta kami ni Abogado Mike sa Regional Trial Court para i-file NGA papel.
Salamat sa maingat na paghahanda at sa seryosidad ng kaso panganib ngang pagtakas ng aset ang huwes na nakatanggap ngang kaso ay mabilis na nag-review nito. Nagbayad kami nga escrow para masuportahan ang aming kahilingan para sa freeze order isang kinakailangang prosedura. Hindi ako nag-atubiling ilabas ang aking sariling savings para bayaran ito. Bago matapos ang opisyal na oras, nai-issue ng korte ang desisyon isang dokumento na may pulang tatak na nagtatagubiling i-freeze ng mga kaunay na bangko ang lahat ng accounts ni Rafael Santos. Isang kopya ay ipinadala sa Land Transportation Office para pigilan ang pagbebenta ng Mercedes. Hawak ko ang order sa aking makamay at naramdaman ang bigat ng 1,000 taon na tinanggal sa aking balikat. Ang daloy ng pra ay natigil na si Rafael ay hindi na makakaalis ng kahit isang piso mula sa kanilang pinaksamang kayamanan para palakasin pa ang kanyang kabit. Lumabas akong korte. Ang maraw na hapon na liwanag ay bumaksak sa pulang mabatong plaza. Tinawagan ko si Hugo. Hugo, tapos na. Nakset na ang lambat, hintayin na lamang nating malunok ng isda ang pain. Sa kabilang dulo, nagatukan si Hugo ng masaya. Napakagaling. Siguradong makakabagyo sa Palawan ngayong gabi. Umuwi ka na at magpahinga, magtipit ng lakas para sa susunod na labanan kasama ang mag-asawang nandun sa bahay. Sa nabanggit ng biyenan ko, naramdaman ko ulit ang pagkaasar. Ngunit ngayon ay wala na akong kinatatakutan sa kanila. Hawak ko na ang kontrol. Ang bahay ay nakarehistro sa amin ngang mag-asawa. Legal na nandun sa isang pangalan. Ngunit ang karamihan ngang pera para sa bahay ay mula sa aking mga magulang. Hindi ko na pahihintulutan silang magulo sa aking teritoryo kahit pa isang araw. Nagmaneho ako pawi na may kumpiyansa ng isang nagwawagayway na bandila. Rafael, inakala mong matalino ka at maaari kang lumampas sa akin para matamasa ang kasiyahan? Nakamali ka kapag nawalan ng pagmamahal ang isang babae, siya ay magiging mas walang awa kaysa kahit sino. Ngayong gabi, tamasahin mo ang iyong huling maluho na hapunan. Bukas, magiging tunay na sawang-sawa kang walang isang piso. Pagdating ko sa kondo, ang gabi ay kumikitid na. Pagbukas ko ng pinto, biglang sumapit ang malakas na amoy ng pagkain. Ang sala ay nakalat ng latang Coke at Red Horse na nakakalat sa sahig, mga buto ng manok ay nasa ibabawng coffee table. Malakas ang tuktok ng musika mula sa TV. Si Tatay Andong ay nakaupo sa sofa na nakataas ang paa, may hawak na sigarilyo, ang abonito ay bumabagsak sa aking mamahaling hardwood na sahig. Si Nanay Coring naman ay nakahandusay at nakikinig sa telepono ng may manggahalahak. Nang makita nila akong dumating, hindi sila bumati ni Naktayo para linisin ang ginawa nilang kaguluhan. Nakliinhon si Nanay Coring at naksabi ng may pangasar. Nako, matagal ka na sa labas ng gabi, hindi ka nagluto ng hapunan. Kaming mamatanda ay gutom na kailangan pa kaming mag-order ng delivery, napakaraming napalabas na pera. Tumingin ako sa relo, alas 6:30 ngang hapon pa lamang. Karaniwan, sa oras na ito ay nakmamaneho pa lamang akong pauwi. Pinigil ko ang galit, inilagay ang bag sa upuan, at nagsalita ng mahinahon. Nanay, galing na ako sa trabaho. Sa bahay ay may pagkain sa ref, maaari niyo sanang pakuluan ang kanin. Umangal si Nanay Coring, suminghot ng malakas. Ha! Asawa mo nga ang baboy. Ang asawang biyenan ay dumating para mag-enjoy, hindi para maging kasambahay mo. Ang aking anak ay nagtatrabaho ng husto para sustentuhan ang bahay na ito. Ikaw ay dapat sa bahay, mag-alaga sa amin, at huwag nang makreklamo. Tumingin ako ng direkta sa kanya, hindi nagpakita ng anumang takot. Nun ay naktitiis ako para sa kapayapaan ng tahanan, para sa mukha ni Rafael. Ngunit ngayon, naalam ko na niloloko niya ako. Ang aking respeto sa kanyang pamilya ay halos wala na. Tama kayo, Nanay, nagtatrabaho rin ako. Ang bahay na ito ay may kalahati ring pera ko. Hindi ko maaring pilitin ang nanay na magluto, ngunit hindi rin ako kasambahay. Bukas ang bibig ni Nanay Coring ng malaki, malamang ay hindi siya nasanay na may sumasalungat. Gustong sumigaw siya, ngunit tinaas ko ang aking kamay. Nanay, pagod na ako at ayokong makipagtalo. Ngunit dahil mabubuhay tayo rito ng mahabang panahon,
kailangan nating sumang-ayon sa ilang patakaran para maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Pumasok ako sa kusina. Nagbuhos ng isang basong tubig at uminom ng isang sip. Pagkatapos ay bumalik sa sala. Malinaw akong naksalita. Una, tungkol sa pagkain. Nagtatrabaho. Ako buong araw makakapagluto. Lamang ako ngang hapunan. Para sa agahan at tanghalian, ang tatay at nanay ay kailangan na sariling gumalaw may pagkain sa ref. Sino man ang kumain, siya ang mahuhugas ang kanyang pinggan, huwag hayaang mabagal ang lababo. Sisitin ni Nanay Koring. Ikaw, hindi ko siya pinayagang tapusin at nagpatuloy sa pangalawang patakaran. Pangalawa, kalinisan. Ang hardwood floor namin ay maingat na dapat laruan, huwag magtapon ngang basura sa sahig. Ang sariling kwarto ngang bawat isa sariling linisin. Ang tatay at nanay ay hindi dapat pumasok sa aming kwarto nang walang pahintulot. At panghuli, binibigyang diin ko ang bawat salita. Ikatlo, pagrespeto sa pagkapribado. Pagod ako pagkatapos ang trabaho at kailangan ng pahinga. Pakibabaan ang TV pagkatapos ng 10:00. Namumula si Nanay Koring, lumingon kay Tatay Andong at sumiga. Ito, tingnan mo ang ginagawa ng iyong manugang. Isang araw pa lamang nawala si Rafael at umaangat na siya sa aming ulo. Kung hindi man namin pinigilan, matagal na niya kaming tinaboy. Si Tatay Andong ay nagagalit din. Ang boses niya ay mababang puno ng otoridad. Liria, hindi mo dapat sabihin ng ganyan. Kami ang manakatatanda, ikaw ang dapat na magrespeto. Ang bahay na ito ay sa aming anak, sino ka para mag-imposeng panuntunan? Ngumiti ako ng mapait. Tatay, ang titulong bahay ay nasa pangalan ng mag-asawa. Ang malaking bahagi ng pera para sa bahay ay mula sa aking mga magulang. Si Rafael ay may utang sa bangko na kanyang bahagi at ako ang nagbabayad ngayon. Wala dito si Rafael. Ako ang may-ari na naroron. Gusto ko lamang na mayos ang pamumuhay para makapagbayad pa rin ako ng mortgage. Kung hindi komportable ang tatay at nanay rito, maaari silang bumalik sa probinsya kung saan mas maluwag. Ang aking nga salita ay tulad ng malamig na tubig na ibinuhos sa kanilang mukha. Alam nila na sa probinsya ay walang aircon at komportableng higaan katulad ng dito. Si Nanay Koring ay tumahimik, ngunit ang kanyang mamata ay nagbabanta. Sige, hintayin mo lang. Tatawagan ko si Rafael para turuan ka. Inilabas niya ang kanyang telepono at paulit-ulit na tinawagan si Rafael. Ngunit siyempre, walang sumasagot. Tinitingnan ko siya habang walang saysay na tinatawagan ang kanyang anak at ngumiti ng lihim sa aking sarili. Ang asawa mo ay abala sa kanyang kabit. Walang oras para sagutin ang iyong reklamo. Nang gabing iyon, hindi ako nagluto. Pumasok sa aming kwarto at isinara ang pintuan. Sa labas, maririnig si Nanay Koring na nagrereklamo ng malakas. Marinig ang tunog ng bapinggan. Naksuot ako ng earphones at nagpatuktong ng musika. Pinilit na ihiwalay ang aking sarili sa kaguluhan. Kailangan kong lakas. Ang labanan na ito ay nagsisimula pa lamang, at kailangan ko na manalo. Unang gabi ng walang asawa, hindi ko naramdaman ang pangungulila. Naramdaman ko lamang ang lakas na lumalago sa aking loop. Sinabi ko sa aking sarili, Liria, huwag kang manghina. Dapat mong protektahan ang iyong sarili at ang lahat ng sa iyo. Buong gabi ang nagdaan at nagising ako ng mas maaga kaysa karaniwan. Maingat akong nagbihis navy blue ang suit, naglagay ng blazer para magmukhang makapangyarihan. Lumabas sa kwarto, hindi pinansin ang mapanghamak na titih ni Nanay Koring na nakaupo sa hapagkainan at kumakain ng tinapay. At direktang lumabas ng pintuan. Ngayon ay hindi muna pupunta sa opisina, may appointment kay Abogado Mike. Ikatlong araw mula nang lumaya si Rafael, humingi akong pahinga sa umaga. Hindi lang ako mag-isa ang naparun, kasama ko si isang notaryo publiko at 2 security officers ng building. Nakatayo kami sa harap ng pintuan ng condo unit, pinindot ko ang doorbell. Sa loop, walang sumasagot. Alam kong narun sila dahil maririnig pa ang tunog ng TV. Muli akong nakpindot ng doorbell at pagkatapos ay ginamit ang aking keycard para buksan ang pinto. Ngunit ang pintuan ay naka-chain na sa loop. Sumigaw si Tatay Andong mula sa loop nang may pagamak sa kanyang tinik. Huwag kang pumasok dito, pinalitan na namin ang kandado. Hinamon ko ang lahat ng kamag-anak mo na pakawalan tayo, ang bahay na ito ay binili ng aking anak, may karapatang manatili kami rito.
Lumingon ako sa notaryo publiko at senyales na simulan ang pag-videotape para sa dokumentasyon. Nagsalita ako ng maririnig sa loop, mahinahon ngunit matatag ang boses. Tatay, biniyan ko na kayo na 3 araw ngunit hindi kayo nakutulungan. Ang bahay na ito ay nakalagay sa pangalan ng mag-asawa. Ngayon ay wala si Rafael, ako ang tanging legal na may-ari na naroron. Ang pagsakop ninyo at pagpalit ng kandado ng walang pahintulot ay paglabag sa batas. Ngayon ay may kasama akong notaryo publiko at security ng building para saksihin ang proseso ng pagkuha ng bahay. Kung hindi kayo magbubukas, kailangan ko ng humingi sa locksmith para basagin ang pinto at ang seguridad ay magpapatupat ng pangkat. Salup. Tahimik pa rin. Nagsenyas ako sa locksmith ng building. Ang tunong drill ay tumatagos sa ere pagkatapos ng 5 minuto, ang chain ay nasira at bumukas ang pinto ng buo. Sa sala, si Tatay Andong at Nanay Koring ay nakaupo ng makasama sa sofa, ang kanilang mamuha ay maputla nang makita ang mga estranghero na nakapustura. Nais nilang magsimulang sigaw-sigawan at drama, ngunit nang makita ang video camera na nakatutok sa kanila at ang seryosong mukhang security officer, natigilan sila. Tinutukoy ko ang manakasakong kahon na inihanda ko. Nag-hire na ako ng moving company na may buong serbisyo. Tutulungan kayo nilang ipek ang inyong magamit. Kukunin lang ang damit at personal na gamit, huwag dalhin ang kahit anong asset ang bahay tulad ng TV, refrigerator o dekorasyon. Lahat ng gagawin ay re-recordin ng kamera at prosesado ayon sa batas. Nagtatrabaho ang moving team ng mabilis ang mga damit, gamot at personal na kagamitan ng mag-asawa ay mabilis na nilagay sa mga kahon. Si Nanay Koring ay umiyak at nangungusap sa akin na parang walang ugali at masama ang aking ugali. Ibinubuhos ko ang lahat sa labas ng aking tainga, nakatayo ng walang galaw habang sinisiyasat ang bawat kahon. Nang natapos ang huling kahon at nasil, ibinigay ko kay Tatay Andong ang isang sobre at isang kapirasong papel na may nakalagay na address. Tatay, Nanay, kahit paano ay tinatrato kayo ng hindi tama, nananatili pa rin akong may dignidad bilang isang tao. Narito ang address ng isang mababang presyong hotel na 2 kilometro mula dito. Nagbayad na ako ng 1 linggo ng kwarto ng maaga. Maari kayong doon muna manatili habang inaabangan si Rafael para ayusin ang sitwasyon o bumalik sa probinsya. Narito rin ang 3,000 para sa pagkain mula sa akin. Mula ngayon, inaanunsyo ko ang pagwawakas ng aking lahat ng pananagutan na mag-alaga sa inyo sa bahay na ito. Kinuha ni Tatay Andong ang sobre. Ang kanyang makamay ay nanginginig sa galit ngunit itinago pa rin ito sa kanyang bulsa. Tinitigan niya ako ng huling beses at bumatungol na hinatid si Nanay Koring palabas ng pintuan. Tandaan mo, iyan, lahat ng ginagawa mo ay may kahihinatnan. Tinitingnan ko ang kanilang malikot habang nawawala sa likod ng koridor, naramdaman kong huminga ng maluwag ang aking dibdib. Lumingon ako at humingi sa locksmith na palitan ang lahat energy kandado energy. Pinakamatibay na biometric lock bura ang lahat energy, lumang fingerprint data. Ang tunog ng bip-bip ng bagong lock ay tulad ng bell na nag-anunsyong bagong kabanatang ang aking buhay. Ang bahay ngayon ay malungkot ngunit malinis at ligtas. Nakuha ko na ang aking teritoryo. Habang nagayos ako nga bagay sa Maynila, sa Palawan ay nakakaranas si Rafael ng pinaka nakakatakot na oras sa kanyang buhay. Pagkatapos na matanggal sa kanilang fila dahil sa hindi pagbabayad, umalis si Hannah nang walang kahit anong paalam. Natayong si Rafael nang mag-isa sa gitnang resort, ilang libong piso na cash lamang ang naiwan sa kanyang bulsa, lahat ng cards ay nakalok. Sinubukan niyang tawagan si Hannah ngunit ang subscriber na inyong tinatawagan ay hindi maaring makuha sa kasalukuyan. Tinawagan niya ang kanyang mamagulang, narinig na lang niya ang balita na kakaalis pa lamang nila sa bahay, nandun sa murang hotel at umiyak at nagrereklamo. Naunawaan ni Rafael na nawala na lahat, wala ng pabalik. Napilitan siyang bumalik sa Maynila para harapin ang katotohanan. Ngunit saan kukuha ng pera para sa tiket? Ang business class ticket nung pumunta siya ay binayaran gamit ang credit card na ngayon ay walang kwenta na. Naglakad-lakad si Rafael sa lungsod ng Puerto Princesa, pumunta sa isang pawn shop. Ibinaba niya ang relo mula sa kanyang kamay, ang Rolex Submariner. Binili niya ito negelibir noktabir milyon ang kanyang karangalan sa tuwing nagtatagpo siya ng mega kliyente.
Inilapak niya ito sa ibabaw ng salamin ng counter. Ang kanyang boses ay pinaot. Boss, makano ang matanggap ko dito? Original. Bumili ako kamakailan pa lamang. Maingat na sinuri ngang may-ari ang relo gamit ang magnifying glass at pagkatapos ay ngumiti ng may pang-asar. Maganda ang relon ngunit walang kahon, walang warranty card, walang certificate of authenticity. Para sa ganitong klase, tinatanggap ko ito bilang no provenance item, item 1,340,000. Ibenta mo kung gusto, o dalhin mo na ulit. Namangha si Rafael. Boss, nagi-overprice ka. Binili ko ito ng Lemania na ito 1 milyon. Ang papeles ay nasa Maynila padadalhan ko mamaya. Umiling ang may-ari para ibalik ang relo. Walang papeles, walang malinaw na pinakmulan. Para sa akin, hindi ko alam kung saan mo ito kinuha. 140,000 ang final offer. Kung ayaw mo, huwag na. Gutom na ang tiyan ni Rafael, malapit na rin ang ulan. Walang kahit isang piso sa kanyang bulsa. Nginuya niya ang kanyang ngipin at tumanggap na ipagbili ang kanyang kayamanan sa halagahang 1,8 gram tunay na presyo nito. Hawak ang tumpo ngang 1,040,000, naramdaman ni Rafael ang mapait na sakit hanggang sa pinakalalim. Ilang araw pa lamang ang nakaraan. Ang halagang ito ay katumbas ng isang hapunan kasama si Hana. Ngayon, ito ang kanyang tanging paraan para makauwi. Pumunta si Rafael sa paliparan para bumiling ng tiket dahil sa last minute na pagbili, napakamahal ng presyo, at economy seat na lamang ang natira sa hulihang hilera malapit sa palikuran. Ang eroplano ay naantala ng matagal. 3 oras ang naghintay si Rafael sa airport, nagmamasit sa mga mag-asawang lumilipas, nagtawanan ng masaya, at naramdaman ang matinding sakit sa kanyang puso. Naalala niya ang sarili niya marangyosa at mapakmataas nang bumaba sa paliparan ng Palawan ilang araw na ang nakaraan. Tiningnan ang kanyang sarili ngayon magulong balbas, kulubot na damit, malalim ang mamata sa pagod. Nang sumakay sa eroplano, naupo siya nang napakipos sa pagitan ng dalawang mataba na lalaki. Amoy ngang pawis ay malakas, naririnig ang mabatang umiyak, ang ingayng economy class na tila gustong pumutok ang kanyang ulo. Ang pagkain sa eroplano ay isang sandwich lamang at maliit na bote ng tubig malayo sa alak at steak ng business class. Nang lumapag ang eroplano sa Naya sa gitna ng malakas na ulan, dala ni Rafael ang kanyang walang lamang maleta papunta sa taxi area. Walang magarang sasakyan na sumasalubong sa kanya, kailangan niyang sumakay sa isang lumang taxi para makauwi. Sa daan, nakatingin sa bintana ng kotse na may batik ng ulan. Nakita ni Rafael ang Maynila na mukhang abo at malamig. Alam niya na ang tunay na bagyo ay hindi ang ulan sa labas, kundi ang legal na sakuna na nahihintay sa kanya sa bahay na kanyang pinagsamahan. Ang mapangahas na biyahe ay nagdala sa kanya mula sa langit papunta sa impyernong nararapat sa kanya. Ibinabang ang taxi si Rafael sa isang maliit na kalye sa Mandaluyong. Ang ulan ay nagpapatuloy ng tahimik. Nagpapahirap sa sementong kalsadang puno nga pudol ngang itim na tubig. Hinila ni Rafael ang walang lamang maleta. Ang mahayan na damit niya ay nalikha na at amoy maasim na pawis at ulan. Nakatayo siya sa harap nga address na iniwan ko para sa kanyang mga magulang, isang murang boarding house. Ang pangalan nito ay nagsasabi ang lahat. Ito ay isang sirang lugar na may nagbabagsak na pinto. Sa ibaba ay isang maingay na sari-sari store. Pag-atubili siyang pumasok, ang amoy ng amag ay pumasok sa kanyang ilong ng may panlalait. Tinanong niya ang host kung nasaan ang kwartong kanyang mamagulang. Tinitigan siyang host mula ulo hanggang paa ng may pagdududa at itinutukoy ang ikatlong palapag. Umakyat si Rafael sa makitit at madilim na hagdan. Sa harap ng silit number 302, maririnig niya ang iyak na tumatangis ng kanyang ina. Itinulak ni Rafael ang pinto at pumasok. Ang kwarto ay 15 metro kwadrado lamang, halos hindi makasya ang isang lumang double bed at isang plastik na cabinet. Nakaupo si Tatay Andong sa sulok na naninikip, naninigarilyo, habang si Nanay Koring ay nakahiga sa kama na nakatalikot at umiiyak. Nang makita ang kanyang anak na dumating, tumayo si Nanay Koring ng bigla, lumapit at niyakap si Rafael ng mahigpit habang nag-iyak. "Rafael, anak ko, bumalik ka na."
Tingnan mo kung ano ang ginawang asawa mo sa amin. Tinaboy niya kami sa bahay sa gabi. Iniwan kami sa ganitong lugar. Anak, kailangan mong bumalik at sansalahin siya ibalik ang bahay sa amin. Hinugot ni Rafael ang kanyang makamay. Umupo sa dulong kama. Ang kama ay lumikhang tuno na squeak. Tumingin siya sa paligid ng miserableng kwarto at sa dalawang matandang nanghihina. Ang galit, kahihiyan, at kawalan ngang lakas ay lumagapa sa kanya. Wala na siyang lakas para aliwin. Ang kanyang ina wala rin siyang mukha para mangako. Humitit si Tatay Andong ng isang paos na bulak ng sigarilyo. Nakpalabas ng usok na kumakalat sa buong silit. Ang kanyang boses ay mapanglait. Ano ang nangyari sa iyong pag-alis sa Palawan? Sinabing asawa mo na hindi ka nagpunta sa Germany, nasaan ka talaga? May kasama ka bang ibang babae sa Palawan? Sagutin mo ang iyong ama. Ibinaba ni Rafael ang kanyang ulo, hawak ang kanyang ulo sa dalawang kamay. Ang katahimikan niya ay ang pinakamaalindog na sagot. Namangha si Nanay Coring, hinugot ang kamay ng anak niya, at nagtanong ng nautal. Totoo ba iyon? Hindi ka nagpunta sa Germany? Niloko mo ang iyong asawa at pati na rin kami? Sumigaw si Rafael ng may galit. Oh, hindi ako pumunta sa Germany, pumunta ako sa Palawan. Kasama si Hannah, ngunit may plano naman ako sa lahat ng ito. Hindi ko inaasahang si Liria ay magiging napakatalino, nalok niya ang lahat ng cards ko, na freeze ang assets, nag-file sa korte. Wala na akong lahat, nanay. Nang marinig ito ni Tatay Andong, itinapon niya ang kanyang sigarilyo sa sahig ng may kabok. Itinuro niya ang mukha ni Rafael habang nang asar. Napakabobo mo, anak. May magandang asawa, matalinong may trabaho, bahay at sasakyan, hindi mo nasiyahan. Kaya pumunta ka sa kabit mo. Ngayon nawala na ang lahat, ang bahay, ang pera, ang dignidad. Kami ngang nanay mo, matanda na, tinanggal sa bahay at itinapon sa kalye na parang mapulubi. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Ang tensyon sa silit ay kumikitit. Ang tatlo ay nakakaharap, bawat isa ay may sariling sakit. Biglang nanginih ang telepono ni Rafael, muli na niyang na-insert ang kanyang SIM pagbaba sa paliparan. Isang bagong email mula sa HR department ng kanyang kumpanya. Binuka ni Rafael ang email, ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang paksangang email ay tumagos sa kanyang mata ng malami. Termination notice at demand for restitution. Ang nilalaman ng email ay malinaw na tanggap ng kumpanya ang ebidensya na si Rafael Santos ay nagsinungaling sa dahilan ng kanyang vacation leave. Nagmisrepresent ng may pekeng dahilan na may sakit na asawa. Bukod pa riyan, ang pagsusuri ay nakbunyak na si Rafael ay matagal nang nag-overcharge ng entertainment expenses para sa personal na kapakinabangan sa loob ng 2 taon, kabuuang 51.4 milyon. Agad na tinatanggal ngang kumpanya si Rafael at hinahangat ang kabayaran sa loob ng 15 araw kung hindi ay irereklamo sa korte para sa criminal prosecution. Nahulog ang telepono ni Rafael mula sa kanyang mga kamay papunta sa sahig. Nanatiling walang galaw. Ang kanyang mukha ay walang kulay. Ganito na ang lahat. Hindi lamang nawala ang asawa, ang bahay, ang pera, ngayon ay nawala pa ang karera at nakatayo na sa bingit ng kulungan. Natiyak ni Nanay Coring na may nangyari sa kanyang anak at kinabik siya ng may pakabahala. Ano iyon? May nangyari pa ba? Tiningnan ni Rafael ang kanyang ina. Ang kanyang nga mata ay pula at mukhang nagsabi. Tinanggal na ako sa trabaho. Nanay, kinukuhang kumpanya ang 4 milyon. Kung hindi ko mababayaran, mapupunta ako sa kulungan. Si Hannah mismo ay nagpadalang ebidensya sa kumpanya, gusto niyang pilitin ako hanggang sa paksuko. Nang marinig ni Nanay Coring ang salitang kulungan, nahimatay siya sa kama. Nagmamadali si Tatay Andong na hanapin ang liniment oil para kapain ang kanyang asawa. Ang maliit na kwarto ng boarding house ay biglang naging lalong nakakasama kaysa kahit kailan. Ang ulan sa labas ay patuloy na bumabagsak ng pantay-pantay, parang inaawit ang kapalaran ng isang pamilyang sumaboh dahil sa kasakiman at pagtataksil. Naupo si Rafael nang nakiusap sa sulok. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang matinding takot na halos hindi niya mapigilan sa harap ng madilim na kinabukasan na naghihintay sa kanya. Isang linggo pagkatapos bumalik si Rafael sa Maynila, nakatanggap akong tawag mula sa isang hindi kilalang numero.
Sa kabilang dulo ay ang boses ng isang batang babae. Mahina at nanginginig. Si Hana. Humiling siya na makipagita sa akin ng isang beses lamang para pag-usapan at ayusin ang lahat. Pumayag ako at nak-arrange ng meeting sa isang tahimik na coffee shop sa isang maliit na kalye sa Magallanes Village. Dumating ako ng 15 minuto ng maaga, pinili ang gisang tago na sulok, nag-order ng mainit na chamomile tea. Gusto kong mapanatiling mahinahon ang aking sarili habang haharapin ang ikatlong partido na sumira sa kasiyahan ng aming pamilya. Kahit paano, siya lamang ay biktima ng kanyang sariling kahinahinan at kasakiman. Ginamit siya ni Rafael na parang isang chess piece. Tamang oras na oras. Lumabas si Hana. Halos hindi ko siya nakilala, malayo sa magara at trendy na babaeng nasa litrato sa Palawan noon. Nagsuot si Hana ng maluwag na polo dress. Ang kanyang mukha ay maputla at nanghihina. May malalim na dark circle sa ilalim ng kanyang mga mata. Lumalakad siya ng mahirap. Ang kanyang katauhan ay parang isang taong kakagaling lamang sa sakit. Dahan-dahang umupo si Hana sa silyang katapat ko. Hindi nangahas na tumingin ng direkta sa aking mga mata. Inilapak niya sa mesa ang isang bag ng papel at isang manipis na folder nga dokumento. Kumusta po, Miss Liria? Maraming salamat po na pumaya kayong makipagkita sa akin. Bahagya akong tumango. Ang boses ko ay malamig ngunit hindi marahas. Kung may gustong sabihin, magsalita na wala akong maraming oras. Huminga ng malalim si Hana. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mapisngi. Itinulak niya ang bag ng papel patungo sa akin. Miss Liria, nasa loop nito ang 5 milyong cash. Ito ang pera na huling pinadalhan sa akin ni Rafael para sa down payment sa isang kondo, hindi ko pa ito nagagamit. Ang pera na ibinigay niya sa akin bago iyon iniamin ko ang katotohanan na nagastos ko na ito sa pamimili at manggabiyahe. Wala na akong kakayahang bayaran iyon. Isinasauli ko po itong kabuuan para matubos ang aking kasalanan. Tiningnan ko ang bag at saka si Hana. Itago mo na iyan para sa sarili mo. Si Rafael ang tatawagan ko, hindi ikaw. Ang batas ay papabuwagin siya para mabayaran ako ng buo. Umiling si Hana ng paulit-ulit. Hindi po ako makakapanatiling ang pera na ito. Nakakahiya sa akin ang hawak ito. Ang aking mamagulang sa probinsya ay nalaman na ang lahat at tinanggihan nila ako. Tinanggal sa pamilya, kinailangan ko munang ibalik ang pera sa inyo bago sila pahintulutang pumasok sa bahay ulit. Pakitanggap po ninyo ang pera para sa kahit kaunting kapayapaan ng aking konsyensya. Tumigil siya saglit. Ang kanyang makamay ay nanginginig habang binubuksan ang manipis na folder at ipinakita sa akin ang isang hospital discharge paper. Ito pa ipinaabot ko ang aking sanggol. Natumbok ako habang tiningnan ang certificate of surgery. Ang petsa ay 3 araw na ang nakakaraan. Isang pakabahala ang dumaan sa aking puso. Kahit ang batang iyon ay bungangang isang maling relasyon, ito ay inosente. Patuloy si Hana. Nakakasamit. Alam ko pong maliliitin ninyo ako, ngunit hindi ko maring ipanganak ang isang anak para sa isang manloloko. Nagsabi sa akin si Rafael na kayo ay nahiwalay na at malapit ng mag-anul. Nagpinta siya ang isang marangyosang kinabukasan para mapaniwala ako. Nang sa Palawan ay natuklasan ko na siya ay walang pera at niloloko ang dalawang babae, nagising na ako. Napakabata ko pa, hindi ko kayang ilubog ang aking buhay sa isang lalaking katulad niya at higit pa, hindi ko kayang ipanganak ang isang anak na walang ama o may isang ama na nasa kulungan. Nanahimik ako ng matagal, uminom ng isang sip ng tea para mabawi ang sarili. Tiningnan ko ang batang babae. Sa harap ko ang puot ko ay bigla na lang humina ng higit sa kalahati, na iwan lamang ang awa. Siya rin ay isang babae. Dahil sa kahinahinan at kaunting ambisyon ay nadulas siya sa isang putikan. Itinulak ko ang discharge paper pabalik kay Hana, ngunit hinila ang bag ng pera patungo sa akin. Sige, tinatanggap ko ang pera na ito. Itinuturing ko itong matino ang ginawa mo. Tungkol sa bata, iyon ay iyong desisyon at wala akong karapatang humusga. Isa lang ang ipapayo ko sa iyo, huwag kang magtatayo ng kasiyahan mo sa ibabaw ng sakit ng iba. Mahal na aralin iyan. Umiyak ng pababa si Hana. Opo. Humihingi po ako ng tawad sa inyo ng libu-libong beses. Babalik po ako sa aming probinsya at magsisimula ng bago mabubuhay ng mas tapat. Nangangako po ako na hindi na kailanman makikita pa si Rafael. Tumayo ako. Kinuha ang bag ng pera.
Ang pagtatakpong ito ay nagbigay sa akin ng isang kumpletong tapusin tungkol sa ikatlong partido. Dahil nagbayad siyang presyo sa pamamagitan ng hindi pa ipinanganak na anak at ng kanyang sariling dignidad, hindi ko na kailangang humampas pa. Palarin ka sana. Sinabi ko ang huling salita at lumabas ng coffee shop. Naiwan si Hana doon na nakaupo na may mga patak ng huli na luhang ang pagsisisi. Sa labas, tumihil na ang ulan, ang mahinang sinah na araw ay naksimulang tumakos sa madahon. Naramdaman ko na bahagyang gumaan ang aking puso. Isang kadenaang nabawas na, naiwan na lamang ang pangunahing may sala, si Rafael Santos. Isang buwan pagkatapos, tinanggap ngang Maynila ang malamig na simoy ngang hilaga at malakas na ulan. Kakagaling ko pa lamang sa trabaho, lumabas ng lobi ng opisina ko, hawak ang itim na payong. Ang hangin ay nanininto ng malamig. Nakmamadali na sana akong pumunta sa parking lot ng isang anino ang lumabas mula sa likod ng punong kahoy at humarang sa aking daan. Liria, ako ito. Nagulat ako at lumihang akwat sa pagitan namin bilang instinct. Sa ilalim ngang naninilaw na ilawng kalsada at ng puting tabi ngang ulan, nakilala ko si Rafael. Ngunit ang Rafael ngayon ay halos hindi ko nakilala. Suot niya ang manipis na jacket na basang-basa, mabalahibong balbas na halos natatakpan ang kanyang mukha, malalim na dark circle sa kanyang mamata parang isang palaboy. Nakmadali si Rafael na hawakan ang aking kamay, ngunit itaas ko ang payong bilang hadlang. Ang boses ko ay matatag. Umalis ka. Huwag kang humipo sa akin. Lumuhod si Rafael nang biglaan sa gitnang malamig na pudel ngang ulan. Makasamang tiniklop ang kanyang makamay na parabang nagdadasal. Biyaya at luha ay nakasabay na dumausdos sa kanyang mapisngi. Mahal ko, patawad mo ako. Alam ko na nakamali ako, nagpapanggap akong iniluko niya. Ngayon nawala na lahat sa akin, tinanggal sa trabaho, punong utang. Ang aking mamagulang ay may sakit, ngunit wala kaming para sa gamot. Nagsisi na ako ng labis. Nakatayo ako sa ilalim ng payong, tinitignan ang lalaki na dati ay buong mundo ko. Ngayon, sa aking mga mata ay naiwan lamang ang awa at panghihiya. Siya ay may sariling ugali pa rin, nagbabahagi pa rin ng sisi sa iba. Malamig akong sumagot, ang aking boses ay maririnig sa gitna ng ulan. Tumayo ka, huwag kang gumawa ng kahiyahiyang gawa. Sinabi mong niloko ka niya? May nanloko ba sa iyo para magplano ngang pagtaksil sa asawa mo sa loob ngang 6 na buwan? May nakpuwersa ba sa iyo na ilipat ang 8 milyong pinaksamang ipon namin sa iyo, kabit? May nag-obligahin ba sa iyo na pawiin ang iyong mga magulang para mapagot ako? Lahat ay buhat sa iyong sariling kasakiman at pagkamakasarili. Patuloy na nakayuko si Rafael, nakatingin sa akin ng may mapagmakawang mga mata. Alam kong napakalaki ng aking sala, ngunit maalala naman ang 7 taon ng aming pagsasama, bawin mo ang iyong petition. Bigyan mo akong isang pagkakataon. Hayaan mo akong umuwi. Nangangako akong magsisipag para mabayaran ang lahat ng utang habang buhay ko. Mahal pa rin kita ng labis. Ngumiti ako ng mapait-pait. Pagmamahal? Sa ganitong sandali, naglakas loob pa rin siyang sabihin iyon? Hindi ka nagmamahal sa akin, Rafael. Minamahal mo lamang ang ATM na akin at ang libreng kasambahay na akin. Nagsisisi kang nawala ang iyong marangyang buhay, hindi ka nagsisisi sa akin. Ang aking kabit ay mas may dignidad pa kaysa sa iyo, isinauli niya sa akin ang alikali 4 milyon. Nang marinig si Rafael ang binanggit na alepanima 4 milyon, nag-ilaw ang kanyang mamata ng isang takahang pag-asa. Kaya may praka na ngayon, matutulungan mo ba akong bayaran ang utang sa kumpanya? Kung hindi mapunta sa kulungan, magsisimula akong muli kasama mo. Umiling ako, humakbang pa atras, tiyak na pumihit ng likod. Ang prang iyon ay itatabing ko para ibawas sa nawala sa iyong kawang gamit ang utang mo sa kumpanya, ay ikaw na ang bahala. Magtatakpo tayo sa korte sa susunod na linggo. Mula ngayon, huwag na akong harapin, kung hindi ay tatawagan ko ang seguridad para pigilan ka. Mabilis akong lumakat patungong kotse, iniwan si Rafael na sumisiga sa ulan. Liria, huwag mo akong iwanan. Liria, isinara ko ang pintuan ng kotse ng malakas, nalok ang lahat ng bintana. Nakaupo sa loob ng mainit at malinis na espasyo ng kotse, tiningnan ko ang aking rearview mirror. Si Rafael ay nakayuko pa rin doon, tulad ng isang ampon na iniwan ng may-ari.
Ang larawang iyon ay mananatiling nakaukit sa aking alaala hindi para makabalik ako kundi para paalalahanan na ang desisyon na bitawan siya ang pinakamaliwanag na desisyon ko sa aking buong buhay. Ang ulan ngayong gabi ay mahuhugas ng lahat ng natitirang bakas ng kasal na ito. Ang araw ng court hearing ay dumating sa wakas. Ito ay isang umaga ngang taglagas. Ang langit ay malinaw at asul. Ang sikat ng araw ay maliwanag. Nagbihis ako ng itim na business suit na elegante. Buhok na nakaayos ng mataas at mayos. Maganda makeup nunit nakapagbibigay ng otoridad. Sa tabi ko ay si Abogado Mike na may makapal na folder na dokumento sa kanyang makamay. Ang silit ng korte ay seryoso. Ang malamig na hangin mula sa malakas na aircon ay nagpapalamig sa lahat. Si Rafael ay nakaupo sa kabilang panig ng bench. Nakayuko at nakabaluktot. Suot niya ang isang lumang polo shirt na nabaluktot. Walang abogadong kasama dahil wala siyang pera para kumuha. Nakmukhang 10 taon na mas matanda siya kumpara noong 2 buwan na ang nakaraan. Ang kanyang nga magulang ay hindi dumalo. Ayon sa balita, na-admit si Tatay Andong sa ospital dahil sa mataas na blood pressure, habang si Nanay Koring ay nahiya ng husto at hindi makalabas ng bahay, nagsimulang magsalita ang presiding judge. Pagkatapos ngang mga formal na prosedura, nagsimula ang oral arguments. Nag-atubili si Rafael na magsalita, sinusubukang bawiin ang mga natitirang assets. Inyong kagalangan, inaamin ko ang pagkakamali sa aming relasyon, ngunit ang 58 milyong inilipat ko ay pera na inilaga ko para sa isang joint investment kasama si Hana, hindi ito pagtatago ngang assets. Ang kasalukuyang tirahan ay may kontribusyon rin ako para dito humihiling akong pantay na hatian ng properties. Tumayo si Abogado Mike ng may dignidad, ang boses niya ay malakas at malinaw. Inyong kagalangan, ang korte ay ganap naming tinatanggihan ang sinabing responden. Unang ebidensya ang bank statements na nagpapakita na ang mga paglipat ng pera ay walang kahit anong investment contract kundi personal na paglipat ng gastos. Pangalawang ebidensya audio recording kung saan sa sariling bibig ng respondent ay aming maririnig ang kanyang inaamin ng plano niyang magnakaw ng kayamanan at lokohin ang kanyang asawa. Ikatlong ebidensya mga dokumento na nagpapatunay na ang pinakmulan ng pera para sa pagbili ng bahay ay mula sa mga magulang ng aming kliyente na ibinigay ng eksklusibo sa kanilang anak may notarisasyon. Nang tumunok ang audio recording sa silit ng korte, ibinaba ni Rafael ang kanyang ulo ng mababa, ang kanyang nga ay namula. Ang kanyang mga nakakamandak na plano ay maririnig ng malinaw, pinilit ang buong board ng korte at mga nanonood na umiling sa pagkagulat at pakainis. Tumingin ang huwes kay Rafael ng may matinding seryosidad. Mayroon bang ibang komento ang respondent sa recording na ito? Pumikit si Rafael. Ang boses niya ay mahina. Wala akong komento. Pagkatapos nito, iprinisenta ni Abogado Mike ang maebidensya tungkol sa paglabak ni Rafael sa kasalanang pag-away ngang pag-aasawa, pag-ari ngang kabubunga na pagpapalaglag at ang psychological abuse na ginawa sa aming kliyente, pagsisinungaling, pagkontrol sa pamamagitan, nega presyon mula sa pamilya. Pagkatapos ang 2 oras ang matinding serbisyuhin, ang korte ay nakpasyang huminto para magdesisyon. Nang bumalik ang panel, tumayo ang buong silit para makinig sa hatol. Sa pangalan ng Republikang Pilipinas, ang korte ay nagpapasya na tanggapin ang petisyon ni Sumtawa Liria Cruz para sa legal na paghihiwalay mula kay Rafael Santos sa pamamagitan ng annulment. Tungkol sa properties, kinikilala ang condo unit at ang sasakyang ginagamit ni Smen Liria bilang eksklusibong ari-arian niya na patunayan ang pinakmulan ng assets. Tungkol sa utang, ang respondent na si Rafael Santos ay may obligasyon na ibalik sa petisyoner na si Liria Cruz ang 4,000 na milyong piso matapos mabawas ang 514 milyong nakuha na. Ang petisyoner mula sa ikatlong partido na siyang tinanggal nga respondent mula sa pinaksamang kayamanan. Ang respondent ay mananagot sa lahat NG legal fees. Ang martilyo NGUWES ay tumama ng maring tunog sa kahoy na mesa. Ang hatol ay inihayag, ang katarungan ay nagtagumpay. Nanalo ako ng ganap. Pagkatapos marinig ang anunsyo, napaluhod si Rafael sa mesa. Sa napakalaking utang na ito, kasama ang kawalan ng trabaho at ang utang sa kanyang dating kumpanya, ang kanyang buhay ay halos tapos na.
Kailangan niyang ibenta ang Mercedes na naka-freeze para mabayaran ang mga utang sa akin at ang natitirang panahon ay magiging nga araw at gabi na pagod sa pagbabayad ng utang. Lumabas akong korte, huminga ng malalim para masipsip ang hangin ng kalayaan. Kinakamayan ni Abogado Mike ako, ngumiti ng nagbabati. Binabati kita, Liria, pinalaya mo ang iyong sarili ng kahanga-hanga. Ngumiti rin ako, ang pinakamaliwanag na ngiti mula pa sa matagal na. Salamat Mike, salamat sa lahat. Ngayon ay unang araw ng bagong buhay ko. Hindi ako lumingon sa likuran kung saan si Rafael ay napaliligiran ng manakpapautang na pinipilit siyang bayaran sa harap mismo ng korte. Sumakay ako sa kotse. Siniguraduhang maumaandar at lumabas ng mabilis, iniwan ang nakaraan sa alikabok at usok. 2 taon pagkatapos. Ang Maynila sa gabi ay nagliliwanag ng maliwanag. Nakaupo ako sa isang skybar sa tuktok ng isang gusali sa Begeche. Ininom ng dahan-dahan ang aking red wine at tinitingnan ang Maynila Bay na kumikislap sa ibaba. Ang malamig na hangin ng gabi ay nagpapalipas ng malipin ng buhok sa aking balikat. Sa nakaraang 2 taon, ang aking buhay ay ganap na nagbago. Pagkatapos ng annulment, nagpasya akong ibenta ang Chondo sa Maynila. Puno iyon ng masasakit na alaala at lumipat sa Begeche para tanggapin ang posisyon bilang Regional Marketing Director para sa isang multinational corporation. Bagong kapaligiran, bagong tao, bukas at masigla na tulungan akong pagalingin ang aking masugat. Naging mas maganda ako, mas matalino, at mas matagumpay kaysa dati. Ang telepono ko sa mesa ay nanginig, isang mensahe mula kay Hugo. Ang matalik na kaibigan ko ay patuloy na nagta-text at nag-update sa akin tungkol sa manangyayari sa lumang lugar. Liria, hulaan mo kung sino ang nakita ko? Nakbook akong angkas para lumayo at napatpat akong sumakay sa angkas ni Rafael. Tumingnan ko at nakilala agad. Nagusisa akong sumagot. Talaga, kumusta siya ngayon? Nakpadala si Hugong litrato na lihim na kinuha mula sa likod ng driver. Sa larawan ay isang payat at matim na lalaki na suot ang kulay abo na jacket ng isang sikat na ride-hailing app, medyo kupas na at nabago ang kulay at nakasuot ng lumang helmet. Nakpadala pang mensahe si Hugo. Mukhang baduy lumuma ng 10 taon. Nakilala niya ako kaya nahiya siya at hindi nagsalita. Nakatungo lang siya ng buong biyahe. Ayon sa nakuha ko, nakatira pa rin siya sa inupahang bahay. Nagtatrabaho ng araw at gabi para bayaran ang court judgment sa iyo at ang utang sa kumpanya. Ang mga magulang niya ay bumalik na sa probinsya. Ayon sa balita ay may minor stroke ang kanyang ina at nakaratay na, habang ang ama niya ay laging lasing. Nag-iisip ang lahat na karma lang ang lahat. Tiningnan ko ang litrato. Ang aking puso ay walang anumang emosyon, hindi natutuwa, hindi rin naawa. Iyon ang kabayaran ng maling pagpili. Kung noong panahon na iyon ay napahalagahan sana ni Rafael ang pamilya at nasiyahan sa lahat ng mayroon siya ngayon, sana ay kasama ko siyang nakaupong ito habang tinatamasa ang magandang tanawin. Ngunit ang kung sana ay hindi kailanman mangyayari sa tunay na buhay. Pinatay ko ang telepono at ibinalik ito nang nakabaliktad sa mesa. Isang binibining lalaki ang lumapit sa tabi ko. Hawak ang 2 cocktail. Iyon ay si Nathan, strategic partner ng aking kumpanya. Isang mature at mahinahon na lalaki na patuloy niyang hinahabol ako sa loob ng 6 na buwan na. Saan ka ba nakafocus na ganyan? Malambot na tanong ni Nathan. Inilapak ang baso sa harap ko. Itinangat ko ang aking ulo at ngumiti sa kanya. Nag-iisip lang ako ng nakaraan ng kaunti, ngunit tapos na iyon. Itinangat ni Nathan ang kanyang baso. Ang kanyang mamata ay mainit habang tinitingnan ako. Ang nakaraan ay para matuto, hindi para sa pagsisisi. Tara, sabak tayo para sa maliwanag na kinabukasan nating dalawa. Itinangat ko ang aking baso at dahan-dahang dinaling ang kanyang. Ang malinaw na tunog ng salaming nagtatama ay matutuwa sa tainga. Sabak tayo para sa isang bagong buhay na malaya at masaya. Inubos ko ang aking basong alak. Naramdaman ang tamis at init na kumakalat sa aking katawan. Sa aking mapaa, ang Maynila ay patuloy na gumagalaw at nagliliwanag. At alam ko gagawin ko rin ang ganun. Magpapatuloy akong lumakat pasulong, mamuhay ng may dangal at kayabangan katulad ng mailaw na nagliliwanag sa ibaba.